lumiit ba chance natin sa 102K, Tito? Sa 4 hour, kailangan natin basagin yung 100 eh. Kailangan natin basagin yung 100K level natin. For 102, hindi naman. Fair chance pa rin. There's still a possibility na mag 102 pa rin to eh. Ang ayaw mo lang mangyari dito, look at this. Itong breakout na to. Pakita ko po sa inyo sa 4-hour time frame to. False breakout. Second, false breakout. Pag bumalik na naman to dito sa trend line, si Bitoy, most likely we're gonna revisit the low 90K level. Pagdating dyan, talbog na naman tayo. Just consolidating it. Ang isa sa mga factor na kino-consider ko is the time. Kasi March na po tayo this week. April and then May. Usually, kung alam nyo yung history ng price action ng Bitcoin sa mga times na yan, especially yung 1 year after halving, ay balikan na lang natin yung 2021. Nag-peak po si Bitcoin ng May, tapos nag-correct ng 40%. So, lumalapit ka ngayon doon. And the question is, magpipeak ba tayo ng May, ng April, ng March, or nag-peak na ba tayo ng December? Kung hindi man tayo nag-peak pa, what is our peak? Do we still have the gas para basagin yung 108, 109K natin? Para mag-record tayo ng another high by April or by May. So, yun po yung i-observe nyo dito. So, syempre, habang lumalapit po yun at malayo pa yung price, syempre, lumiliit yung probability. When you compare it nung last, bago mag-breakout, bago ma-elect si Ninong Donald Trump, okay, after the halving, nung nandito yung price, alam natin na yung November, December, ng halving year, dun binobomba. So, ito, meron ka pa rin naman na chance. Pero habang tumatagal at nandito pa rin yung price, tumatambay dito yung price, pumiliit yung chance mo kasi lumalapit din. Hindi pa nagpapakita eh. So, kailangan po nito ng, again, catalyst. Kailangan natin ng catalyst dito.